So, na-miss nyo ba ang bawat isa? Nakakamiss, lalo na yung sa family camp, yung ibang di nakasama, next year, prayer namin and wish na makasama namin kayo. Amen. So, ngayon, ang ating pag-uusapan ay the principle of covenant. The three foundational covenants, part 1. Uy, part 1 pa lang. So, ibig sabihin, may part 2. No? So, the Bible is divided into 2, kung makikita ninyo. The Old Testament and the New Testament. Kung mapapansin ninyo, there are chances in the Bible na ang God doon ay para bang, seemingly, para bang ang lupet. Parang laging galit. And then sa New Testament, pag mababasa naman, merciful siya. Parang loving. Tapos, nagpo-forgive lagi. Bakit ba ganon? Ang Diyos ba ng Old Testament at ang Diyos ba ng New Testament are different? No. Ang sabi sa Bible, ang Diyos ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Ngayon, paano natin ito i-connect? Bakit ba ganon? Sabi, nagpadala yung Diyos ng ganito sa Old Testament. Kaya yung iba nalilito eh. Kaya ngayon, pag-aaralan natin paano nang pagkikipag-ugnayan ang Diyos sa atin. Ready na ba kayo? But first, let me remind you about the following. Number 1 is all scripture is God-breathed. Ibig sabihin, kung ano yung nakatala dyan sa Biblia, oo, limbag ito ng tao. Pero yung nakasulat dito, lahat ito inspired by God. It is God-breathed. Okay? So gumamit siya ng tao para malimbag ito. Pero by the power of the Holy Spirit, nailimbag ito, ang Bible. Amen? Number 2, all scripture is written to us, but not all the scripture is specifically for us. Ibig sabihin, sinulat para sa atin, pero hindi lahat ay para sa iyo. Ang gulo naman yan. Okay, ganito. Halimbawa, may sumulat sa akin. Sinulatan ako, to Pastora Berna. Pero yung laman ng sulat, meron pala kay Pastor Martin. Kanino yung sulat? Para sa akin. Pero yung particular na sinabing Pastor Martin, para sa akin ba yon? It is for Pastor Martin. Nakuha? Pero yung sulat ay para sa akin. Clear? Okay, next. All scripture serves as a source of wisdom and knowledge, revealing to us who God is, His will, His ways, and how He has interacted with humanity throughout history. So, tinutulungan tayo to learn and inform us. Dito maiintindihan natin, paano ba nakikipag-ugnayan ang Diyos sa tao? Paano nga ba? How does God relates to us and reveal His purposes and promises? It is through the covenant. Nakikipag-ugnayan ng Diyos sa covenants. Okay. And 2 Timothy chapter 2 verse 15 tells us, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sinabi ni Paul, para hindi tayo maguguluhan sa scripture, we have to divide the word of truth. Kailangan alam mo kung paano siya hahatiin. No? Ibig sabihin ng mahahati, pag kasi natama mo yung paghahati dyan, wala nang kalituhan. Hindi ka na malilito. Bakit ang Diyos malupit dito? Bakit ang Diyos labing? Nako, kaya hindi totoo yung Biblia na yan. Yung iba ganon, kaya nagiging atheist, di ba? So, ang sabi dyan, rightly dividing the word of truth. Ang dividing line, ang dividing line between the Old Testament and the New Testament is the cross. Tignan nyo tong na to. Yan ang dividing line. Before
the cross, before dumating si Jesus, at pagkatapos ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan ang dividing line. Yes, there are 7 covenants. Ilan? 7. Pero ang pag-aaralan na lang natin muna ay ang 3 foundational covenants, which are Abrahamic, Mosaic, and the New Covenant. So ngayon, pag-aralan muna natin yung Abrahamic. Pero bago yon, ano muna ba yung covenant? What is a covenant? A covenant is an agreement between 2 parties. May agreement. Merong magkakasundo. Alam niyo ba yung, di ba sa kasaysayan ng Pilipinas, nag-blood compact pa sila. Di ba? Hiniwa. Blood compact. Covenant yun. Agreement nila yun sa isa't isa. Walang magiging traidor sa atin. Kaso merong naging traidor. Naglagay pa ng bayong sa ulo. Pero kay God, meron yan sa mga covenant. So, there are 2 basic types of covenant. Number 1 is conditional covenant. Both parties agree to fulfill certain conditions. If either party fails to meet their responsibility, the covenant is broken and neither party is liable. Ibig sabihin, may agreement yung dalawang parties, si God at yung mga tao. Kapag hindi nasunod yung agreement na yon, palpak itong tao na to, mayroong curse, mayroong parusa. Pero kapag sumusunod ang taong ito, mayroong blessing. O, pag-aaralan natin yan. Hindi pa ngayon, baka mauna eh. Dahan-dahan lang. Next, number 2. Unconditional covenant. Only one of the 2 parties has to do something. Isa lang. Siya lang. Ang Diyos lang. Nothing is required of the other party. Wala tayong gagawin. Wow! Ang Lord lang ang may gagawin. Tapos tayo walang gagawin para pagpalain. Sino may gusto niyan? Oh, 3 lang ang mag-amen. Let us begin discussing Abrahamic covenant. Ang Abrahamic covenant po, okay, si Lord, pinaalis si Abraham sa kanyang comfort zone, sa kanyang bayan. At pinalis siya doon, nag-trust kahit hindi niya alam kung ano ba ang pupuntahan ko dito sa lugar na ito. Grabe, ako taga-Caloocan, ayoko nga, papupuntahin mo ako ng bundok tralala ang saya-saya ko na dito sa Caloocan, para bang ganon. Pero nag-rely si Abraham, nag-trust si Abraham sa utos ng Diyos. Let us read Genesis chapter 12 verse 2 to 3. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Wow. And you shall be a blessing. Oh, mag-overflow sa'yo ang blessing ni Lord nang makapag-bless ka rin ng iba, di ba? Next, I will bless those who bless you. And I will curse him. Ika-curse ni Lord kung sino man who curses you. Kung sino man na nagka-curse sa'yo, ika-curse ni Lord. Pero i-bless ni Lord lahat ng nagbe-bless sa'yo. And in you, all the families, bracket nations, of the earth shall be blessed. Sabi niya, Abraham, dahil sa'yo, sa descendants mo, lahat ng nation mabibless dahil sa'yo. Ang katuparan ng naka-highlight na yan, ang katuparan sa New Covenant ay nasa Galatians chapter 3, verse 8. The scripture, foreseeing that God will justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed. Nakita ninyo? Kanina sinabi, di ba kanina ni God, in you all the nations of the earth shall be blessed. Old Testament yun. Nasaan na tayo ngayon? New Testament. Pero sinabi dyan na all the nation will be blessed. At ang sinabi dyan, i-justify ang Gentiles. Sa Abrahamic Covenant, ang kausap ng Diyos ay ang mga
Hudyo. Pero doon pa lang sa Old Covenant, iniisip na tayo ng Diyos. Amen? Kasama na pala niya tayo o kasama na tayo sa mga promises ni God. Kasama tayo, sabi diyan, Gentiles. Kapag hindi Hudyo, Gentile. Pag hindi Hudyo, Hentil. Kaya Hentil tayo, hindi naman tayo Hudyo, tama? Kaya yung promises na yon ay atin din. Yes. Amen. Now, let's move on. Abrahamic covenant is based on pedigree. O hindi ito yung pagkain ng aso baka akala nyo yan yung pagkain ng aso. Ibig sabihin ng pedigree ay birthright. Sabihin, parang royal family. Sila ay royal family, may pedigree sila. Yung ancestral line, yung lineage, mamaya, malalaman nyo bakit siya dyan base. Malalaman natin mamaya. Abrahamic covenant is an unconditional covenant. Naalala nyo yung kanina? Si Lord ang kikilos, tayo wala namang ginagawa pero pinagpapala. Unconditional yun. The ceremony recorded in Genesis chapter 15 indicates the unconditional nature of the covenant. May ceremony na ginawa sa Genesis 15. Ano yung ceremony na yon? Sinabi ng Diyos kay Abram pa siya noon, wala pang H, wala pa X. No? Abram pa lang siya noon. Pinakuha siya ng 3-year-old heifer. Ano ba yung heifer? Yung dumalagang baka. 3-year-old goat and 3-year-old ram. Ano yung ram? Lalaking tupa. No? Tapos pinakuha din siya ng turtle dove at saka ng pigeon. Ngayon, ano yung ceremony ng covenant na yun? Ceremony ito, di ba kanina sabi ko yung ceremony ng mga Pilipino, yung nag-blood compact. Ito, ancient ceremony yan, na nagsasabi ng seriousness ng agreement. Serious ako, kaya gagawin natin yung ritual na yan. Parang ganon. So si Lord, serious sa covenant niya kay Abraham. So sabi niya, sige, hatiin mo na yung animals na pinakuha ko sa iyo. So hinati ni Abram. Opposite yan. Dito yung ulo, dito yung buntot. Hati yan. Ang gagawin nila, dahil serious ka sa covenant, lalakaran nila sa gitna yung nahating mga animals. Yan yung ceremony. Ngayon, ang nangyari, nung inayos na ni Abram, siguro sa sobrang pagod, inantok si Abram at nag-deep sleep siya, nakatulog ng mahimbing na mahimbing. Dumating si Lord na animoy, para siyang apoy na torch, at dumaan siya doon sa gitna ng mga animals. Na ang ibig sabihin, nakikipag-covenant ako sa sarili ko. Ibig sabihin, Abraham, kahit anong gawin mo, pagpapalain kita because this is unconditional covenant. Amen? Amen? Woo! Anong typology nito? Ano ba ibig sabihin ng typology? Ibig sabihin ng typology, sa Old Testament, itong Bible na to hindi basta sinulat lang eh. No, makikita mo yung connection ng Old Testament at saka ng New Testament. Yun yung typology. Makikita natin si Kristo doon sa Old Testament. Di ba nakipag-covenant ang Diyos sa sarili niya? Kaya kahit walang gawin itong si Abram, pinagpapapalain siya ng Lord. Typology. For God so loved the world. Sinabi bang the Israelites? No. For God so loved the world and He gave His begotten Son. Sino? Si Jesus. Si Jesus ba ay Diyos? Yes, 100% God and 100% man. So, ang nangyari, si God, Father God, and His Son, nagkaroon ng covenant. So sa cross, kapag ikaw ay nanampalataya, hindi na nakatingin sa iyo ang Diyos. Nakatingin siya sa kanyang anak dahil yun yung ka-covenant niya. At kapag ikaw ay naka-angkla
ankla, nakaangkas kay Jesus, under ka sa biyaya ng Panginoon. Unearned, unmerited favor ng God ay nasa ating lahat. Amen. Unconditional. Hindi yung lumuhod ka muna ng 100 beses bago kita pagpalain. Di ka nagsimba, wala kang pagpapala. Di. Kapag na kay Jesus ka na in Christ, lagi kang may pabor, lagi kang may pagpapala. Amen. O sabi diyan, God continues to bless Abram irrespective of his action. Kahit anong ginagawa ni Abram, binibless siya ng Lord. Imposible, pastor. Ang dami kong nabasa dun eh. Kinain pa ng lupa yung isang pamilya eh. Covenant nga, covenant. No? Let me give you a storyline. Tignan natin kung totoo ba talaga na unconditional yung covenant ni God kay Abraham. Abraham in Egypt, Genesis chapter 12 verse 10 to 20. A famine forces Abraham to go to Egypt. No, nagtagutom, pumunta sila sa Egypt. Fearing for his life, he asked Sarai, hindi pa siya Sarah, Sarai pa siya noon, to say she is his sister, not his wife. Nung araw, ay konti pa lang yung tao. Magpipinsan, magkapatid, pwedeng mag-asawa. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Sige, gusto nyo, yung genes daw, scientifically, magkakaroon daw ng defect. No? Pero, half-truth ito. Half-truth ito. Si Sarai ay kapatid ni Abraham. Pero hindi niya sinabi yung dapat sabihin. Si Sarai ay asawa ni Abraham. Yun ang dapat kasi yun talaga yun. Okay? Dahil talaga naman magpipinsan, nag-aasawa noon, magkapatid. No, half-sister niya si Sarai. Makikita nyo yan, mababasa nyo yan, balikan nyo. Sabi niya, natatakot ako. Kaya, Sarai, papatayin ako ng Pharaoh. Kapag sinabi mong asawa kita, baka patayin ako kasi ang ganda-ganda mo eh. Para makuha ka niya, papatayin ako. Sabi mo, kapatid na lang kita. Half-truth yun. Still, half-truth is a lie. Kasinungalingan. Kaya magsabi na tayo ng totoo. Huwag na tayo magsinungaling ng half-truth. Amen? So sabi dyan, Pharaoh takes Sarai into his house, but God afflicts Pharaoh with plagues. Nung kinuha si Sarai ng Pharaoh, nagkaroon ng salot sa kingdom ng Pharaoh. Pharaoh realizes the truth, rebukes Abram, and sends him away with Sarai and all their possession plus some gifts from Pharaoh. Umalis ka na nga dito. Nagkaroon tuloy kami ng salot. Ayan, ito pa yung gift ko sa inyo. Sige, umalis, alis. May nabasa ba tayo sa Biblia? Abram ha, sinungaling ka ha? Puputulin ko yung dila mo. Wala tayong mababasa sa Biblia na nagalit ang Diyos kay Abram. Bakit? Under si Abram sa covenant ni God. Unconditional covenant. Tignan nyo, nagkaroon pa siya ng regalo, nagsinungaling na siya. Amen? Naulit na naman. Ito, napalitan na yung pangalan ni Abram into Abraham and Sarai into Sarah. Sarah, princess. Yung Sarai, dominant woman. Ang ibig sabihin ng Sarai. Noong nagkaroon ng age, princess na. Abraham, father of nation. Yun yung meaning ng kanilang pangalan. So, Abraham journeys to Gerar. Genesis chapter 20 verse 1. Abraham moves to Gerar and fearing for his safety, tells King Abimelech that Sarah is his sister. Ito na naman. Gumawa na naman siya na istorya. Nagsinungaling na naman siya. Sasabihin asawa mo ko kay Abimelech
Bihin mo, ano lang tayo, magkapatid. Sa ganda mo yan eh. Sipin mo, no? Kung pagkanulo kaya ako ni Pastor Martin, para lang maligtas yung buhay niya. Ha? Ano kaya mangyayari? Ha? Ha? Pinsan lang ba tayo? Nagbigat sa akin. Di ba? Ganon, no? Ganon ang ginawa ni Abraham. O, para lang maligtas yung buhay niya, pinagsinungaling niya si Sarah. So, Sarah taken by Abimelech. So, kinuha na ni Abimelech si Sarah. Ito, Abimelech takes Sarah into his household, but God warns him in a dream na naginip si Abimelech that she is Abraham's wife and that he is in danger of judgment. Pananginipan niya yan. Ako, hala! Mag-asawa pala yung dalawa. Naku po, paparusahan ako ng Diyos dito Sabi ganyan ni Abimelech. Then, Abimelech pleads his innocence, asserting he took Sarah with a clear conscience. Uy, malinis naman yung konsensya ko. Di naman sila nagsabing mag-asawa sila Sabi magkapatid lang Sabi ni Abimelech. He rebuked Abraham for misleading him and potentially bringing guilt upon his people. Ikaw talaga Abraham ka? Grabe ka. Maligtas ka lang Hindi mo sinabing asawa yan si Sarah. Grabe ka. So nirebuke niya. Minislead mo kami. No? Niloko mo kami. Eto na, restoration of Sarah. Abimelech returns Sarah to Abraham. Binalik na ni Abimelech si Sarah along with, nagsinungaling na si Abraham. May na-receive pa siya. Tignan mo. Along with livestock, servants, and silver as compensation. He permits Abraham to dwell freely in his land. Sige, kahit saan ka dyan tumira. Aba, sinungaling na? Meron pang regalo? Entitled. Di ba? Ngayon, in return, Abraham prays for Abimelech and his household, and God heals them, allowing them to bear children again, as the Lord had temporarily closed their wombs. Yung naging rusa kasi ng Diyos kala Abimelech at sa kanilang nation ay yung magiging barren sila. Hindi na lalaki pa yung kanilang magiging baog ang mga babae at lalaki. Kaya nung pinag-pray sila ni Abraham, God heals them. Pinagaling sila. Bakit ganon? Bakit ganon? Hindi pinaparusahan ng Diyos hindi pinarusahan ng Diyos si Sarah at saka si Abraham, because they are under unconditional covenant. Makalipas ang mahabang panahon, ang mga Israelita ay naging alipin sa Egypt. Tumakbo yung maraming taon, naging alipin na ang mga Israelita sa Egypt. Naalala ngayon ni God yung covenant niya sa mga Israelita. Kaya, kawawa naman itong mga bayan ko na ito, ilalabas ko sila. Kaya nagpadala si God ng 9 na salot na mababasa natin sa Exodus chapter 1 verse 8. Sa 9 na yon, hindi sila pinalabas. Hindi sila pinalabas ng hari. Hindi sila pinalabas. Ngayon, pagdating ng ika-10, doon pa lang sila inalaw na makalabas. Yung pang-10 salot, which is the Passover lamb, na mababasa natin sa Exodus chapter 12. Ano yung Passover lamb? Katatapos lang nung Semana Santa, di ba? Naalala nyo rin yung last year na turo ko na 7 Feasts of the Covenant? 7 Feasts of Israel? Diba? Yung ang Passover, pagka naglagay ng dugo sa doorpost, lalagpasan sila ng angel of death. Okay, yung mga walang blood sa doorpost, mamamatay yung panganay sa pamilya. Na yun ang nangyari. Yung Pharaoh, ang kanyang panganay na anak ay namatay. At yung mga panganay ng mga walang
dugo sa hamba nila, namatay. Kaya pinakawalan na sila ng Pharaoh. Now, ang sabi ko nga sa inyo, related ang Old Testament sa New Testament. Paano natin yan ma-interpret? Meron tinatawag na biblical hermeneutics. Ano yung biblical hermeneutics? Old Testament is interpreted through the lens of the New Covenant. What is the dividing line? Kung nakikinig kayo kanina, what is the dividing line between the Old Testament and the New Testament? The cross. The cross. So, kapag ka mag-i-interpret ka ng Old Testament, hanapin mo doon si Kristo. Hanapin mo kung ano yung ginawa ni Kristo. The Passover Lamb, kung makikita natin dyan, I see Jesus Christ. Jesus Christ is our Passover Lamb, according to 1 Corinthians chapter 5, verse 7. And sabi nga dyan sa John chapter 1, verse 29, di ba? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, sino yung Lamb? Si Jesus Christ. So, nangyari yun sa Exodus. Amen? Nakukuha? So, may relation. Nare-relate na ninyo. Now, next, Exodus chapter 14. Ito yung mga nangyayari sa Israelites nung paglabas nila. Parting of the Red Sea. Nagmamarch na sila, Pagdating, dagat, Red Sea. Moses, dinala mo lang ba kami rito para mamatay? Kasi humahabol yung mga humahabol sa kanila yung yung Egyptians. Dinala mo lang ba kami rito para mamatay? Napakareklamador ng mga Israelites. So, ang nangyari, nahati ang Red Sea para sila ay makadaan, mapunta sa kabila. Pagdating nila doon, nawala na yung paghahati, nalunod yung mga Egyptians na humahabol sa kanila. Now, paano mo marirelate ito sa New Covenant? The Old Covenant is shadow, at ang reality ay ang New Covenant. Deliverance from slavery. Salvation in Christ. Sabi diyan sa John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kapag ka si Kristo ay tinanggap mo, tunay ka ng ligtas. Amen. So, isa pa dyan, passing through the water, baptism, di ba? Dumaan sila sa hinahating tubig. Baptism yun. Sabi diyan sa Romans chapter 6 verse 4. Tayo'y namatay na at nilibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga meron tayong na yung tumanggap na kay Kristo, ipapahayag mo publicly na ikaw ay namatay na kay Kristo, kaya lumulubog. Hindi winiwisik. Hindi binubuhos dito ng tubig, kundi lumulubog. Personal acceptance yun na tinanggap ko na si Kristo. At pag ikaw ay lumubog, namatay ka ng kasama ni Kristo. Upang paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya, kung ikaw ay na kay Kristo na, mayroon ka ng bagong buhay. And that is baptism. Amen? Hindi yung ritual Ito yung spiritual baptism, yung pagtanggap mo kay Kristo. Nagkakaroon lang ng baptism kasi tinanggap mo na si Kristo. So may binabtize tayo noon sa camp. Okay? So, eto na naman, journey na naman sila, nagreklamo na ng mga Israelites. Exodus chapter 15, from bitter to sweet water. Nauuhaw kami! Abraham, grabe ka naman, lakaman lang patubig. Lakaman lang mga tubig na maiinom. So doon sa balon nakakita sila. Kaya lang yung balon, mapait. Kaya nga Mara ang tawag, mapait yung tubig doon. Sabi ni God, Abraham, kumuha ka ng kahoy dyan at itsa mo doon sa balon. At magiging matamis yung tubig. Alam niyo po ba ang symbolism non typology?
Yung kahoy doon ay ang cross ni Jesus. No? Nung nilagay doon sa balon, naging matamis. Yung sin, yung mga kasalanan, ito ba'y matamis o mapait? Ha? Mapait. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, naging matamis na ang ating buhay. Ito nyo, meron pa akong meron pa akong light. Naging matamis na ang ating buhay. Tingnan natin. Yung relation ng from bitter to sweet water. Ano yung sa New Covenant? Bitterness of sin into the sweetness of salvation. Galatians chapter 3 verse 13. Kristo na yung naging, di ba, tinapon yung kahoy, naging matamis yung tubig. Si Kristo na ang kinurse sa cross nang sa gayon makalaya tayo sa pait ng parusa ng kasalanan. Amen? Amen? Si Kristo na ang naging sumpa. Siya na ang tumanggap lahat ng sumpa na sana tayo yung tatanggap para tayo ay makalaya. So yung pait ng parusa, hindi na natin matatanggap dahil yun kay Kristo. Nagreklamo na naman sa journey nila, gutom na kami, Moses. Anong kakainin natin? Tingnan, alam mo, dumaan kami doon sa nung nag-trip kami sa Holy Land. Talaga makita mo talaga, walang buhay. Mangilan-ngilang mga acacia tree pero walang bunga. Talagang gutom. Habang sila ay nasa wilderness. Gutom, ang tagal namin nagta-travel. Papunta kami Mount Sinai. Grabe. Sabi ko, paano nga ba nabuhay ang mga Israelita dito? Wala man lang bunga, yung mga puno. Wala. As in bato, buhangin. Yun lang talaga. Hanggang ngayon, ganun yung dinaanan nila. Ngayon, nanghihingi sila ng pagkain kay Moses. Gutom na kami! Nagpadala ng bread o manna from heaven si God. Tignan natin yung relation. Sabi diyan, yung bread na yon from heaven, manna nung Old Testament. Pero sa New Covenant, Jesus is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Siya yung kinakain natin. Yung salita niya. No, binabasa natin, ninanamnam natin. At habang tayo'y nagbabasa, lalo nare-reveal sa atin yung buhay na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Next, nagreklamo na, puro reklamo. Ano ibig sabihin nito? Huwag na tayo maging reklamador. O, tignan mo, nagreklamo na naman sila. Exodus 17, water from the rock. Nauuhaw na naman sila kasi umalis na sila doon sa balon. Nag-journey na naman sila. Nauuhaw na naman. O, sabi ni God, ayan Moses, may malaking bato. Sige, paluin mo para magkaroon ng tubig. Ganun nga ang ginawa ni Moses. Pinalo at nagkaroon ng tubig. Alam nyo, paano natin to ma-relate sa New Covenant? Yung bato, yung rock, si Jesus Christ. Diba? Sabi, Jesus is the rock of my salvation. Pinalo. Diba siya ang tumanggap ng parusa sa cross? Nung siya ay pinarusahan, nagkaroon tayo ng buhay. At yung buhay na yan, yung banal na espiritu, yun yung water na lumabas doon sa rock. Kaya tayo'y nakakainom ng living water because of the Holy Spirit in us. Amen? Ganda, di ba? Noon, binasa mo lang yan. Ay, story lang yan. Story lang. Ganito pala sa Old Testament. Ganito. Hindi. May relasyon pala. Amen? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ.
Si Jesus yung pinalong bato na yun. Amen. Talagang masasabi mo yung Bible, napakaganda. Kapag na-divide mo siya ng tama at na-re-reveal sa'yo, ang tawag dyan, progressive revelation. Kasi noon, di naman alam to ng mga tao Yung mga ngayon, nare-reveal na sa atin dahil sinabi yan din kay Daniel na sa last days, mare-reveal kung ano talaga yung binigay sa atin ng Diyos. Ano yung purpose niya? Ano yung plano niya para sa atin? Amen. Ngayon, bakit ang Abrahamic covenant ay kasama sa foundational covenant? Because it is an everlasting covenant. Sinabi ng Lord, itong covenant ko sa iyo, Abraham, ay everlasting covenant. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 17 verse 7. Sabi diyan, and I will establish my covenant between me and thee. Kasi ano yan King James, kaya thee. Pagka D-T-H-E, ibig sabihin you. Papalitan na lang natin yung dia. And I will establish my covenant between me and you and your seed, yung T-H-Y dyan, your. And your seed, yung seed dyan ay sinasabi si Jesus, after thee in their generation from what daw? Everlasting covenant to be a God unto thee, unto you, and to your seed after you. Sinabi niya seed. Sino ba yung sinasabing seed dyan? Si Jesus. Yung Abrahamic covenant is an everlasting covenant through Jesus Christ. Amen? So ang Abrahamic covenant is an unconditional covenant. Ito ay grace. Biyaya. Unmerited, unearned favor, ibig sabihin, wala kang ginagawa, pero pinagpapala ka ng Diyos. Hindi ka perfect, pero sa Panginoon, okay lang yan. Mahal kita, anak. Sige, humiling ka, bibigyan kita. Ganon kabuti ang Diyos. Kasi under nga ng covenant. Amen? Now, tignan nga natin kung totoo nga si Jesus ang sinasabi dyan na seed. Galatians chapter 3 verse 16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to his seeds. Tignan nyo, sinabi dyan, to his seed. Sino lang yung seed? Si Jesus. Hindi daw seeds, hindi yung mga Israelites. Meaning, many people, but, and to your seed. Meaning, one person who is Christ. So, yung seed na yon na sinasabi dun sa Abrahamic covenant ay si Jesus. So, si Jesus, andoon yung everlasting covenant na kung na kay Kristo ka, everlasting na yung covenant natin. Hindi ka na mawawala kay Kristo. Amen. Kung tunay kang nanampalataya kay Kristo, everlasting na yan. Ay, sandali. Nakalimutan kong mag-pray. Nawala na yung salvation ko. Naku, paano ba yan? Hindi ganon. Kung tunay kang nanampalataya, ang Holy Spirit ay nasa loob na ng born again spirit mo and forever na kayong may relationship ng Diyos. Amen. Nakukuha? Nandiyan pa kayo? To further support this claim, let us read Galatians chapter 3 verse 29. If you belong to Christ, then you are Abraham, seed, and heirs. Wow, tagapagmana ka. According to the promise. So, kung ano yung promise kay Abraham, kapatid, beloved, sa atin din. Amen? Kasi bakit ka mo? Natatandaan niyo yung sinasabi ko kanina na ang Abrahamic ay according to the pedigree, lineage, birthright. Sabi dyan, saan yung lineage natin because of Christ? Nasaan?
Nasaan yung pedigree natin? Na kay Christ ba? True? Abraham seed tayo because of Christ. Nagkaroon tayo ng birthright. Wow, pedigree. Royal ka na rin. Diba, amen? Anak ka ng Diyos. Hari ng mga hari. Lumikha ng buong mundo. Amen? Basahin natin uli nga. Baka nakalimutan nyo yung Abrahamic covenant. Ano yung para rin sa atin? Let's read. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Wow, mag-overflow sa'yo yung blessing ni God to help others, di ba? Next. I will bless those who bless you. O, pagka binibless mo ang kapatiran, binibless mo yung mga iba, bibless din ng Lord yung iba. Oh, kaya nga it's better to give than to receive, di ba? Sabi dyan, and I will curse him who curse you. Kaya huwag ka nang magagalit sa nang aaway sa'yo. Si Lord na ang magkukurse dyan. Amen? Huwag ka nang gumante. Bahala ng Panginoon dyan. Sabi dyan, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kaya nga, naging pamilya tayo ng Diyos because of the pedigree. Amen? Now, hindi tayo sa church natin, hindi lang basta tayo natuto. Meron din tayong life application. Anhin ko ba yan? Siyempre, meron dyan mga pang-araw-araw na walk natin. So, beloved, walk. Rely on God's faithfulness even when circumstances seem uncertain. Tatandaan nyo, pinaalis si Abraham doon sa lugar, sa comfort zone niya. Pinaalis siya doon ng Lord, tapos sinabi yung blessing na yon. Sometimes may mga, sabi nga kanina doon sa kanta, di ba, may mga panahon na uncertain. Hindi mo alam ang mangyayari sa kinabukasan. Hindi mo alam ano ba yung grabe nangyayari sa mundo, di ba? Pero mag-rely ka lang sa God's faithfulness. No, kahit hindi mo nakikita yung liwanag, sa dilim pa rin ako. Pero mag-rely ka pa rin na God is faithful to His promise. Amen. Number 2, rest in God's love rather than striving for perfection. Yung iba, do this. Sa cross, tinapos na ni Kristo. Tapos na. Done. Sabi nga, kanina din grabe yung yung kanta kasi related din sa natin. God is more than able. Pero yung kakayanan na yon, pinigay sa inyo ni Kristo. Nasa born again spirit mo na yun. Lakaran mo na lang, paniwalaan mo, kubre. Ngayon nalaman mo, paniwalaan mo, lakaran mo. Rest in God. Huwag kang, kung pag sinabi mong rest, nagtatrust ka kay Lord. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord. No? Nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko, hindi ko kaya. Pero dahil sa kabutihan mo, dahil sa pagmamahal mo sa akin, magiging maganda ang kalalabasan. Amen. Kahit hindi tayo perfect, wala namang perfect sa atin Gagawin ko ito hanggang ma-perfect ko. Kahit nga sa pagkante, di ba? Pumipiyok din di ba? Walang perfect. Pero kaya ni God sa buhay mo. God is more than able. He is more than able. Rest in God. Kahit ang gulo ng mundo. Number 3. Extend God's blessing by showing kindness, generosity, and sharing the gospel. Kaya tayo rito magkakapatid, nagsisharing tayo, no? Ang dyan, sharing the gospel. Kasi di ba sabi gano'n, in you all the families of the earth shall be
bless. So, paano mabibless yung iba? Yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Share the gospel. Eh, kung hindi kayo may mga trucks naman na nabibili, bigyan mo siya ng trucks kung hindi mo kayang magsalita. Invite mo rito kung hindi mo kayang sharean. Invite mo rito, yung pag-invite mo, nagsishare ka na rin ng gospel. Diba? Ang sarap kasi na, kung halimbawa sa pamilya mo, ang sarap, pamilya mo na sila sa dugo. Pamilya mo rin pa rin sila sa Panginoon. Magkikita-kita sa langit. Halimbawa, nauna na, magulang ko, nauna na. Nakakilala sila, tumanggap sila. Pagdating ng panahon, magkikita kami dun. Ganun din. Kaya mag-share tayo ng gospel. Lagi niyong isa sa isip, malapit na kasi bumalik ang Panginoon Malapit na. Grabe, everyday Hindi ang magnitude ng lindol, hindi 1, hindi 2. 5, 6, 7, 8. Grabe ngayon nga, summer, pero sa hapon, umuulan. Kakaroon ng mga pag-iiba, climate change. Hindi ang Diyos ang gumawa, pero hinayag na ng Diyos sa Biblia. Ito mangyayari, pero hindi siya ang may bigay. Dahil iyon sa bagsak na kalagayan ng mundo. Huwag niyo isisisi sa Diyos, dahil ang Diyos ay mapagmahal. Yung mga kapaitan na nangyayari sa buhay ng tao, desisyon niya ng tao, desisyon ng ibang tao, at dahil sa nature, sa bagsak na kalagayan ng mundo. Tandaan nyo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Kapag feeling nyo hindi kayo minamahal, feelingera lang kayo. Ang totoo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Number 4, obey God. Kita mo, may law-keeping ka na naman dyan, Obey mo yung God. Hindi. Kaya ka nag-o-obey kasi nalaman mo, mabuti ang Diyos. Kaya sumusunod ka. Amen? Bunga yan, nakilala mo ang Diyos na hindi kanya pababayaan dahil alam mo na ang Diyos ay matalino. Siya yung nagbibigay ng wisdom, ng knowledge. Kaya kapag may sinabi ang Lord, nagtatrust ako sa iyo, kaya susunod ako sa iyo. Hindi yun nag-obey ka, sige, mag-o-obey ako mamaya, pagpalain mo ako Lord, mag-obey ako sa iyo. Hindi ganun. Bunga, yung obedience natin kay God ay bunga. Yung pagpunta nyo rito, hindi yan ritual. Alam nyo sa sarili nyo, mahal kayo ng Diyos, hinahanap-hanap nyo yung gathering na ganito. Amen? Para bang kulang ang isang linggo mo pag hindi mo nakita yung kapatiran mo. Kulang ang isang linggo kapag hindi ka nakapagpuri sa Panginoon. Obedience yan. Bunga, bunga. Bunga yan ang pagmamahal. Dahil na-reveal na sa'yo ang kabutihan ng Panginoon. Amen? At dyan na po ako magtatapos. Gusto niyo pa? Kinat ko nga yan Dapat pupunta pa tayo sa mosaic Kinat ko na lang. Kasi baka mamaya, hindi na kayo nakikinig, natutulog na pala kayo. So, iwan ko sa inyo. Tapusin natin sa susunod. Iwan ko sa inyo ang beloved thought. Sabay-sabay po tayo. In Christ, we are under grace and everlasting covenant. Nakikristo ba tayo? Anong klaseng covenant? Dalawa. Everlasting covenant and unconditional covenant. Amen. Okay. So, tayo po ay yumuko. Samahan po nating magdasal yung mga hindi pa tumatanggap kay Kristo. Kung ngayon ka lang nakarinig ng ganitong mensahe, kapatid, kay Kristo, meron kang kapayapaan, meron kang kaligtasan. Kaya inaanyayahan kita, kapatid, na sumabay sa panalangin ito. Ibukan nyo ang inyong mga bibig at sumunod sa aking panalangin. Amang Diyos, nababatid ko po, hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili.
Salamat po. Pinadala niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo. At sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesucristo, tinatanggap ko po kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa buhay ko. Banal na Espiritu, pumasok po kayo sa akin. Kayo na po ang bahala sa akin. Ang kapangyarihan ninyong ang araw-araw kong gaganapin sa buhay ko. Salamat po. Isinulat niyo na po ang buhay ko, ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na nandito. Nabatid po namin, Panginoon, na kami po ay under the everlasting covenant through Jesus Christ. And thank you, Lord, that covenant is unconditional. Ano man, Panginoon, ang ginagawa namin, Panginoon, na palpak, salamat. Sinasabihan mo kami, salamat, may ang bunga ng banal na Espiritu ay nasa amin. Ngayon, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang aming ginagawa, tinatapakan, hinahawakan, alam namin na pinagpala nyo na po. Sapagkat ito ang pangako nyo po, ang promise nyo po from Abrahamic Covenant. At dahil na kay Kristo kami, puro pagpapala, Panginoon, ang gusto nyo po sa amin. Hindi nyo lang po kami basta iniligtas. Ang gusto nyo ay magkaroon kami ng buhay. Buhay na kasiya-siya. Abundant life, Panginoon. Na makikita ito ng mga kapatiran o ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Makikita ang glory nyo po sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa may mga dinaramdam sa kanilang katawan, hawakan nyo ang inyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang iyong katawan mula ulo hanggang paa na maging malakas, malusog, masigla. At anumang nararamdaman mo ngayon, in Jesus' name, I rebuke it in Jesus' name. Bukol, matunaw ka. Sa pangalan ni Jesus, GERD, mawala ka, mag-neutralize ka. In Jesus' name, gout, mawala ka. In Jesus' name, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, mag-normalize ka. In Jesus' name, Lord, gusto nyo kami malusog. Kaya salamat, naniniwala po kami, Panginoon, na pinalusog nyo na po kami. At sa mga may pinagdadaan ng problema, Panginoon, binigyan nyo na po, Panginoon, ng bawat isa ng karunungan. We have the mind of Christ. Bibigyan nyo po kami ng karunungan kung paano namin maaayos sa mga problema na ito. At hindi nyo po kami pababayaan ng matagal sa problemang ito. Sasagutin nyo po ito, Panginoon, ng mabilis na mabilis. At sa mga may financial problem, Lord, kayo po, Panginoon, na magsusupply, Panginoon, sa kanila. Bubuksan niyo po ang kanilang mga pitaka at lalagyan ng maraming blessing. Kasi nasa open heaven na kami, Panginoon. At hindi niyo po pababayaan na naghihikahos ang inyong mga anak. Dahil, Lord, ang gusto niyo mag-overflow ang blessing sa amin nang sa gayon, makatulong po kami sa kapwa po namin. Maraming pong salamat. Kung ano man ang tangka ng kaaway sa aming buhay ay hindi mananalo, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment we shall condemn. Thank you, Lord, sa mga promises mo. In Jesus' mighty name, amen.